Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Boracay at Palawan at mga sikat na pasyalan. Diyan mo maaasahan si Angelica Chua, mabarkada at kailangan ng kanyang mga kaibigan. May kaya sa buhay. Hindi naman kayamanan si Angelica, Chinese na mahirap. Wika nga ng mga kapitbahay nila. Talaga lang pinalaki siya ng mama niya, nasunod sa luho. Solong babae kasi ang katwiran ng nanay niya. Pag maganda at sosyal ang anak niya, paniguradong mayaman ang magkakagusto dito. Siyempre naman anak, pagmamahalin ng mga gamit mo, tsak hindi ka mamaliitin ng mga lalaking mayayaman. At ang mga kaibigan nilang rich, magiging kaibigan mo rin sila. Di ba anak? Saad ng mama ni Angelica. Loida, ano ba yung itinuturo mo sa anak mo? Kaya lumalaki ang ganyan eh. Pagtrabahuin mo nga yan. Mag-apply ka nga Angelica ng sales lady sa mga tita mo sa Divisoria nang makatulong ka naman. Saad ng papa nito. Ano? Sales lady? Aba naman Han, huwag ka naman ganyan. Hindi bagay sa anak mo yon. Saad ng mama ni Angelica. Tumalikod na lang ang papa ni Angelica. Galit na naman ito at lagi na lang ganun ang mga senaryo nila. Kontra kasi ito sa pagpapalaki ng asawa niya sa kanilang mga anak. Summer na at bakasyon na. Naiinip na naman si Angelica. Naghahanap na naman ito ng bagong target at mga kaibigang pwede niyang sabitan para gumimik. Lahat ng kaibigan niya ang alam ay mayaman siya. Magaling na artista si Angelica, kaya niyang sumabay sa mga anak ng mayayaman sa Metro Manila. Ang grupo niya sa isang group site ang nag-akit sa kanya. Mga grupo ng mga spoiled brat sa Manila at kagaya niya na naghahanap ng mayamang gwapo. Agad siyang nagpaalam sa kanyang ina at agad namang gumawa ng paraan ng mama niya para makakuha ng pera na pang pocket money nitong si Angelica. Isang private resort sa part ng Bisaya ang kanilang pinuntahan. Napakalawak at napakaganda at halos parang international ang design ng lugar. Ang mga guest halos lahat ay foreigner at mga businessman ang karamihan. Girl, you know what to do, saad ni Mitch. Ilabas ang two-piece baby. Sagot naman ni Angelica. 5 ang grupo nila at puro mga kabataan pa, mga social climber at isang pakay nila maka-target ng partner at ang target mayayamang gwapo. Sa 2 gabi halos nakakuha na ng partner ang 3 at si Angelica may natipuang gwapo na mistiso at nagustuhan din naman si Angelica at ilang gabi na silang nag-uusap ng mistiso. Maganda ba rito Angel? Wika ni Will. Yup, and maganda rin ang paligid. Nice ang mga guest. Kaya lang, wala na akong drinks. Biro ng dalaga. Oh, my God. Nalimutan ko na. Wait lang binibini. Biro din naman nitong si Will. Doon ay sinubukan ni Will ang dalagang si Angelica. Will, anong lahi mo? Half Filipino, half American ka ba? Tanong ni Angelica. Parang ganun na nga Angel. Pero dito na ako pinanganak. Mukhang mayaman si Loco. Ayos to. Bata na, macho pa, at mayaman pa. Hindi na masama. Bulong ni Angelica. Sa huling ilang araw nila sa resort, lalong inaakit ni Angelica si Will at talagang pera lang ang hangad ng grupo nila at maisama sa Manila at lubusan nilang maakit. Nakakapagod na girl. Need na natin lumagay sa tahimik. Kaya sana naman, yung mayaman talaga. Di ba? Sayang lang pagod natin. Wika ni Mitch. Patawa-tawa lang si Angelica
at pinagtatawanan ng partner ng mga kasama niya. Matatanda na kasi at hindi niya bet ang ganon. Talagang tinamaan na siya kay Will at pinagyayabang niya sa kanyang mga kasama. Sa huling araw nga nila sa resort, pilit pinapasunod ni Angelica si Will sa Manila. Sinasakyan lang naman ni Will ang lahat ng trip nitong dalaga. Angel, alam mo bang kargador at helper lang ako dito? Ang sweldo ko per night. Kita mo ba yung mga binubuhat kong maleta ng guest? At nagtitimpla ng alak? Yan ang trabaho ko rito. Wika ni Will. What? Hindi nga. Yang aura at datingan mo? Janitor ka lang dito? Nagulat si Angelica sa pinagtapat ni Will at para itong diring-diri at agad lumayo sa pagkakayakap ni Will. Bakit, Angel? Wala namang masama sa trabaho ko ah. Tsaka malaki naman ang sahod ko. Kasi kamag-anak ng daddy ko ang may-ari ng resort na ito. Saad ng binata. I don't care. Sa maintenance ka lang pala or waiter. Buong akala ko sa inyo itong mamahaling private resort na ito. Isa ka lang palang tanso. Get lost. Ew. Diring-diring tumakbo papalayo si Angelica at hindi na lumingon pa kay Will. At si Will nakatanaw lang sa kanya at nakangiti. I got you, gold digger. Akala mo mauutakan mo ko, ha? Ang mga kagaya mo, Angelica, ay walang karapatang mahalin. Cheap, dirty girl. Bulong ni Will. Hanggang sa biyahe pa uwi ng Maynila, bagot na bagot si Angelica. Pinipilit siyang tanungin ng mga kasama niya at inis na inis itong sumagot. Akala ko may-ari ng resort at akala ko Phil-Am. Yun pala, staff at waiter lang. Kakainis talaga. Saad ng dalaga. Ouch girl. Nagaksaya ka lang pala ng pera at panahon. Sayang, gwapo pa naman ang lalaking yun. Kami, kahit may edad ng nakuha naming partner, sure kami binata at mayaman. Kaya this time, ikaw ang nasero sa lakad nating ito. Wika ni Mitch. Umuwi ng mainit ang ulo si Angelica at agad naghanap ng kagaya ng mga nakuha ng mga kaibigan niya sa mga dating app. Naganap ito ng mga kano na mayayaman at nakakuha naman ito at muli napakapihikan ni Angelica at kailangan malalaman niya kung mayaman ang kano. Anak, ako ay tatay mo. Makinig ka. Hindi maganda ang ganyang pag-uugali mo. Kagaya ka rin ng nanay mo. Akala mayaman ako at Chinese. At nang malaman niya ng puhunan ko ay utang, ganyan na ang ginawa niya sa'yo. Nasa tamang edad ka na, anak. Huwag ka sumunod sa nanay mo. Pakiusap ng ama ni Angelica. Ngunit baliwala ang pakiusap ng ama niya at patuloy ang masasamang pag-uugali ni Angelica. Dumaan ang mga buwan at ang ina ni Angelica nababagot na sa buhay at pinipilit na mag-asawa na ng mayamang foreigner, itong si Angelica. Anak, pakasalan mo na yan si James. Mukha namang mayaman na. Pauwiin mo rito sa Pilipinas. Nakakasawa ng buhay natin dito. Pag minsan walang benta ang tindahan ng tatay mo, hindi na tayo makapag-shopping. Saad ng mama ni Angelica. Okay ma, relax. Hayaan mo, akong bahala sa'yo. Iaahon kita sa buhay na ito. Ewan ko ba dyan kay Papa? Mamamatay na siya. Ganito pa rin tayo. Ayaw ko na ng ganito, ma. Gusto ko malaking bahay at maraming sasakyan. Sambit pa ni Angelica. Hindi na nag-enroll muli si Angelica sa kurso niyang tourism at tinutukan nito ang kanyang boyfriend na kano na isang mayamang negosyante at nagbabalak na umuwi ng Pinas para pakasalan ng dalaga. Pinapadalahan na rin ng alawan si Angelica na umaabot ng 100,000 piso buwan-buwan. Kaya naman ang mag-ina, hindi na malaman ang gagawin dahil buong akala nila nakabingwit na ng matabang isda itong si Angelica. Wag niyo akong sisisihin o hihinga ng tulong. Tandaan niyo ang pinapasok niyo, Melba. Angelica, masyadong mataas ang iyong lipad. Pag kayo bumagsak, ewan ko kung saan kayo pupulutin. Wika ng papa ni Angelica.
Naku, Romeo, ako'y tigilan mo. Kung alam ko lang na hindi ka pala mayaman, akala mo ba papakasalan kita? Pasalamat ka pa nga. Nakatisa ko sa buhay na ito. Si Angelica ang mag-aalis sa akin sa mabahong bahay na ito na hindi mo man lang maparenovate. Sigaw ng mama ni Angelica. Sige, sapat na ang narinig ko. Kami ng dalawa mong anak ay lilipat na muna sa bahay ng kapatid ko. Hindi na namin kaya ang ginagawa nyo. Uwi ka pa ng papa ni Angelica. Huwag ka na magpagod, Ramon. May pera na kami ni Angelica. Sa kondo na kami titira. Dahil next month, darating na si James. At pasya mo yan, Romeo. Pag mayaman na kami, babawiin ko 2 kong anak sa'yo. Sigaw pa ng mama ni Angelica. Naghanda na nga ang mag-ina. Napapaluha si Romeo. Hindi na niya kayang ugali na pinapakita ng asawa at anak niyang babae. Nakatanaw lang si Romeo habang papalayo ang kanyang mag-ina. Hayaan mo na sila, Papa. Maniwala ka po. Babalik sila rito pag wala na silang pera. Uwi ka naman ng kapatid ni Angelica. Dumating ang Amerikanong si James Smith. Mayabang at mayaman ang datingan. Magaling magtagalog dahil matagal nagnegosyo sa Cebu at Davao at agad itong nagpakitang gilas, nag-asikaso ng kanyang papeles upang makasal kay Angelica. Mga alas at mamahaling damit at maging ang mama ni Angelica kasama sa luho. Agad namang nakasal ang dalawa at naging masaya naman ang lahat. Simpleng kasalan lang ang naganap at ang mag-aama ni Romeo ay hindi umattend dahil hindi nila gusto ang desisyon ng mag-ina. Nagyabang sa kanyang mga kaibigan si Angelica at halos walang paglagyan ng saya ng dalaga. Isang trip sa isang mamahaling island ang kanilang honeymoon at napakalaking high-class resort ang kanilang pinuntahan. 5 araw ang kanilang itatagal at doon makikilala ni Angelica ng lubusan ang Amerikanong pinakasalan niya. Ang kanilang plano after honeymoon, iuuwi ng Amerika si Angelica at ipapakilala sa kanyang pamilya. Pero isang bangungot pala ang lahat at nagsimula na ang pag-ikot ng kapalaran nitong si Angelica. Han, pagod na ako. Pwede ba matulog na tayo? Saad ni Angelica. What? Oh, come on, Angel. Hindi ako kagaya ng lahi mo. Kaya ko magdamag. At you need to take my magic pills. Come on, drink it. Pamimilit ni James. Ayaw ko mag-take ng drugs, James. Ano ba? Pagod na ako. Ayaw ko na. 3 araw na tayo. At hindi ka rin nagsasawa. At napapagod. I need to take a rest naman. Ano ba? Sigaw ni Angelica. No. Malaki na ang nagastos ko sa'yo. At sa nanay mo. Lahat ng gusto ko, susundin mo. Nabili na kita. At pagsawa na ako sa'yo, i-divorce na kita. Sigaw ni James. Nagulat si Angelica sa narinig. At ngayon nalaman na niya ang lahat. Isang sex maniac si James. At marami na itong napakasalan sa Pilipinas. At pag nagsawa, dinidivorce o binabayaran niya para mawalang bisa ang kasal. At nalaman din ni Angelica na malapit nang malugi ang negosyo nito dahil sa pagsusugal nito sa mga kasino. 4 na araw at pagod na si Angelica. Tumatawag na ito sa nanay niya pero busy at ayaw sumagot dahil natuto na ring magbadyong ang nanay niya. Napapaluha si Angelica, ayaw niya ng ganong buhay. Anak, ano ba? Baka matalo ko eh. Mamaya ka na tumawag. Bakit ka ba tawag ng tawag? Mag-enjoy ka dyan. Honeymoon nyo yan eh. Ano ka ba? Saad ng mama ni Angelica at ibinaba ang kanyang cellphone. Habang tulog si James bangag na bangag sa drugs na iniinom, kaya't tsak matagal itong makakatulog. Namasyal sa tabing dagat si Angelica at habang nakaupo ito, isang lalaki at babae ang dumaan sa harapan niya. Masaya at naglalambingan, mukhang parehong mayaman. Nakaramdam ng inggit si Angelica at napaluha ito. Bakit parang kilala kong lalaking yun? At siya rin ang nasa billboard ng resort? At siyang may-ari? God! Tama! Kilala ko siya! Si Will!
Ikakasal na siya? At bilyonaryo pala siya? Bulong ni Angelica. Napaawa si Angelica sa sarili niya at halos magtago na ito at baka makilala siya ni Will. Napakaganda ng babaeng kasama nito at halatang mayaman din. Hinuhuli lang pala ako ni Will ng gabing yun. At ako naman, hindi nakahalata agad. Sana akong babaeng kasama niya ngayon. Saad ni Angelica. Mula sa malayo isang event pa lang nagaganap, mga mayayamang tao at kilalang personalidad sa Pilipinas at nagkakasayahan sila. Halatang mga kaibigan sila nitong si Will. Kay gandang lalaki ni Will at halatang napakayaman ito. Karma ko na yata itong nangyari sa akin. Ang nakuha kong lalaki ay isang demonyo. Paano na ako ngayon? Daing ni Angelica. Kinabukasan paalis na sila ni James at aksidenteng nakasalubong na nila sa labi itong si Will. Hey pal, how are you? Aba, kita mo nga naman, ang liit talaga ng mundo. Ang kaibigan ko at ang babae na kilala ko. Nag-honeymoon pala kayo sa resort ko? Dapat tinawagan mo ko pal. Libre na kayo. Wait, ask ko ang staff ko. Naibalik ang payment nyo. Saad ni Will. Talaga pal? Hindi ako tatanggi dyan. At yes, my new wife. Kilala mo pala siya? By the way, thank you talaga pala. Sabay yakap kay Will. Hiyang-hiya si Angelica at hindi makatingin ng diretso kay Will. Magkakilala pa lang dalawa at alam ni Will kung ano ang naging karma ko. God, nakakahiya. Bulong ni Angelica. Ilang sandali pa nagpaalam na sila at kitang-kita ni Angelica ang paggiti at pag-iling ni Will. Bye Angel and good luck. And pal, pangilang honeymoon mo na yan, ha? Bye. See ya guys. Sigaw ni Will. Tumawa lamang si James at pinabayaan na lang siyang maglakad mag-isa at pagdating sa Manila, wala na itong pera at nagpaalam na may aasikasuhin sa Davao at hindi na ito bumalik pa ng Maynila. Napilitang bumalik sa bahay nila ang mag-ina dahil wala na silang pang-upa sa kondo. Said na sila at halos wala nang makain at agad naman silang pinagbuksan ng pinto ng asawang si Romeo. Sana maging aral na sa inyo ang nangyari at pamilya tayo at wala akong magagawa kundi tanggapin kayo. Wika ng papa ni Angelica.